Good day, Sir Malik. Judith nga po pala. Isa sa mga masusugid niyong tagapakinig. Share ko nga lang po pala itong mga kwentong kababalaghan ko na talagang sobrang tagal ko na rin gustong ibahagi sa inyo. Matagal ko na itong pinag-iisipan, pero ngayon nga lang nagkaroon ng panahon para makapagpadala ng mensahe sa inyo. Tungkol po ito sa isang apartment na tinirhan ko nung mga panahong nagtatrabaho pa ako sa Laguna. Hindi ko na lang sasabihin ang mismong address ng lugar. Minsan po kasi akong nagkaproblema doon sa pinakauna kong apartment. Kaya naman ay kinailangan kong lumipat dito sa apartment na tinutukoy ko sa inyo. Ito po ay 3-story residential building na inirekomenda sa akin ng isa kong katrabaho. Nung malaman ko po yung lugar, ay agad ko na yung nilakad at kinausap yung mismong nag-aasikaso noon. Yun pong landlady. Mabait po siya at talagang madali ring kausap. Rason kung bakit nakumbinsi akong doon na manirahan. Nagbigay po ako sa kanya ng paunang bayad at matapos noon ay agad na rin niyang inabot sa akin yung sukli. Ako na raw ang bahala kung kailan ko gustong lumipat. Wala po siyang ibang mga patakaran na sinabi sa akin. Pero nakakapagtakang may isa siyang natatanging babala na sinabi bago pa man ako tuluyang umalis ng araw na yon. Nabanggit niya po sa akin na kung may maririnig man daw akong mga ingay sa katabi kong kwarto, ay huwag ko na lang daw pong papansinin. Magpanggap na lang daw ako na walang naririnig dahil titigil din naman daw po yun. Hindi ko po lubusang maintindihan yung sinabi ng landlady. Pero sumang-ayon na lang ako sa kanya noon dahil nagmamadali na rin po ako at kailangan ng umalis. Hindi ko na lang din masyadong inisip pa ang bagay na yon at kinabukasan ay naglipat na rin. Pero ito na nga po. Noon pong mga sumunod na araw ay dito ko na unti-unting napagtanto yung tinutukoy ng landlady. Nga pala, nasa ikalawang palapag po yung kwartong nakuha ko. Nasa may dulo. Ang tinutukoy naman po nung landlady ay yung kwarto bago sumapit ang sakin. Nagumpisa po yung karanasan ko isang gabi. Bandang 11:00 na po nun. Pero nasa may sala pa ako at may inaasikaso. Dahil malalim na rin nga ang gabi, ay binabalot na ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Abala ako nun sa ginagawa nang mapatigil ako. Narinig ko po kasi noon na may nag-umpisang magpatugtog sa kabilang kwarto. Yung kwartong tinutukoy nung landlady. Yung kanta po ay malumanay lang at medyo nakakaantok. Siguro ang ilan sa inyo ay pamilyar na dito at ang ilan naman ay hindi. Dahil talagang may kalumaan na rin. Ito po yung kanta ni Eric Clapton na Tears in Heaven. Alam ko po yung mismong pamagat dahil isa yon sa mga paboritong kanta ng lolo ko na madalas niyang pinapakinggan dati sa radyo. Pinakinggan ko lang po yung kanta at kapag kuwan ay ipinagpatuloy na rin ang ginagawa. Ang buong akala ko po noon, kapag natapos na yung kanta ay syempre lilipat na sa ibang kanta. Pero doon po ako nagkamali. Dahil noong matapos yung kantang Tears in Heaven, ay yun po muli ang nagplay. Nakailang ulit po yun. Natapos na ako sa ginagawa pero yun pa rin ang tumutugtog. Ang pumasok na lang tuloy noon sa isipan ko ay paborito siguro ng nakatira doon ang kantang yun. Sa huli ay hindi ko na lang yun masyadong pinansin. At dumiretso na po ako sa kwarto para magpahinga. Lumipas ang mga oras noon. Pero naalimpungatan ako mga bandang 2:00 ng madaling araw. Napakinggan ko po kasi noon na patuloy pa rin tumutugtog yung kanta sa kabilang kwarto. Mas malakas na kumpara nung una. Para nang naka-speaker. Dahil sa volume noon ay posible talagang makaabala sa mga nagpapahinga. Nakaramdam ako noon ng inis.
Pero wala na rin akong nagawa, kundi itakpan na lang ang mga tenga at muling bumalik sa pagtulog dahil maaga pa ang pasok ko sa trabaho kinabukasan. Noon nga pong magising ako kinaumagahan, ay tahimik nang muli sa kabilang kwarto. Agad na akong nag-asikaso nun at mga bandang 7:00 yun ng umaga nung lumabas para pumasok. Nadaanan ko pa noon yung katabi kong kwarto, pero sarado pa yun. Bahagya pa nga akong napapailing habang naglalakad palayo doon, lalo na nung sumagi sa isip ko yung nangyari nung nagdaang gabi. Lumipas po nun ng mga 2 araw. Sa 2 araw po na yon, ay patuloy pa rin yung habi ng kung sino mang kapitbahay ko na nagpapatugtog ng Tears in Heaven. Kung minsan ay naaabala na po ako, pero hinabaan ko na lang ang pangunawa. From time to time ay sinisilip ko rin yung kabilang kwarto kung sinong nakatira. Pero lagi ko pong naaabutang sarado ang pintuan at tila walang tao. Siguro kung meron man ay hindi mahilig maglalabas. So ito na nga. May isang araw po na nangyari naman ito. Nangyari po ito bandang 2:30 ng madaling araw. Nasa may sala ako noon at abala sa pag-aayos ng ilang mga dokumento. Nung muli na namang mag-play yung kanta sa kabilang kwarto. Inakala ko po noon na hindi na nga magpapatugtog dahil anong oras na rin ay wala pa. Yun pala ay 2:00 babanat. Napahinga na lang ako noon ng malalim at ipinagpatuloy ang ginagawa. Hanggang sa maya-maya, sa kalagitnaan ng tugtog, ay napatigil po ako nung mapakinggang may umiiyak sa kabilang kwarto. Yun pong paghikbi niya ay sumasabay sa awit na tumutugtog. Boses po yun ng babae na tila malapit lang din sa may pader, kaya naman ay dinig na dinig ko. Hindi ko po alam ang mararamdaman nun, kaya naman ay matagal din akong napatitig dun sa pader habang pinapakinggan ang pag-iyak ng babae sa kabila. Tumagal po yun ng 30 minutos hanggang sa tuluyan ng tumahimik sa kabilang kwarto. Nawala na yung tugtog at nawala na rin yung boses ng babaeng umiiyak. Nung naman pong sumunod na gabi ay muli na naman yung naulit. By this time ay wala naman na yung umiiyak pero sobrang lakas na naman ng patugtog. Bandang 11:00 na po nun. Marami akong kailangang ipasa kinabukasan. Dahilan na rin siguro kung bakit mabilis akong na-distract sa ginagawa nung malakas na nagpatugtog sa kabilang kwarto. Sinubukan ko naman pong ito ng buong atensyon ko sa ginagawa. Kaso ay talagang hindi ko kaya. Muling bumalik sa akin yung sinabi ng landlady na kapag nangyari yon ay wag na nga lang daw pansinin. Kaso ay sino ba naman pong hindi makakatiis kung araw-araw na lang na ganun ang nangyayari. Huminga po ako noon ng malalim at pinakalma ang sarili bago tuluyang magdesisyon na pumunta na sa kabilang kwarto. At kung maaari ay pakiusapan yung hinaan lang ang pagpapatugtog dahil nakakaabala na sa katabing kwarto. Lumabas nga po ako noon kahit alanganing oras na. Pagkalabas ko ay bahagya pa akong nagtataka at napapaisip kung bakit hindi man lang nagrereklamo yung tenant na katabi ng kwartong yun. Bakit parang ako lang ang naaabala o baka naman hindi na rin nila masyadong pinapansin. Napailing-iling na lang ako noon at nang mapatapat na sa kwartong sinadya ay kumatok po ako sa pintuan. Tao po! Tao po! Pagtawag ko pa. Ilang beses po akong kumatok pero wala akong natanggap na sagot sa loob. Ni walang nagbukas ng pintuan. Ilang minuto rin akong kumatok doon sa pintuan bago tuluyang tumigil yung tugtog sa loob at muling binalot ng katahimikan yung kwarto, Sir Malik. Inakala kong may lalabas na noon at makikipag-usap sa akin. Pero wala pong lumabas. Bad trip akong bumalik nun sa kwarto ko at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Noong sumunod na araw, ay ganun na naman po, walang bago.
Naalimpungatan na naman ako mga 2:00 ng madaling araw sa malakas na pagpapatugtog ng tenant sa kabilang kwarto. Paulit-ulit lang na nagpe-play yung Tears in Heaven. Tapos maya-maya ay narinig ko na naman yung babaeng umiiyak na tila malapit lang sa may dingding. Noon pong mga oras na yon ay may parte sa aking napipikon, pero hindi ko rin maiwasang magtaka. Dahil isipin nyo, buhat nang lumipat ako doon ay hindi ko pa nakikita yung babaeng tenant sa kabilang kwarto. Ni hindi ko rin yung naaabutang bukas. Parang nabubuhay lang yung kwarto kapag gabi at madaling araw. Patuloy ko pong pinakinggan yung ingay sa kabilang kwarto. Hanggang sa tuluyan na nga akong napuyat. Hindi ko kasi magawang makabalik sa pagtulog kapag ganun ang naririnig ko. Kaya naman nung sumunod na umaga, mga 6:30 bago ako pumasok sa trabaho, muli ko na namang kinapalan ng pagmumukha at tumayo sa harapan ng pinto ng kabilang kwarto. Kumatok po ako ron ng kumatok, umaasang pagbubuksan ng tenant doon. Hindi po ako tumigil hanggang sa makalipas na ata ng 6 na minuto. Aalis na sana ako nung may bumabang isa pang babaeng tenant mula sa 3rd floor. Mukhang may pupuntahan din siyang kwarto sa 2nd floor. Bago siya pumasok doon sa kwarto na nasa kabilang dulo, ay napatingin siya sa direksyon ko at hindi na iwasang magtanong. "Miss, sinong kinakatok mo dyan? Hindi ba walang tao dyan?" Noon pong kausapin niya ako, Sir Malik, ay marahan akong naglakad papunta sa direksyon niya at naguguluhang nagtanong. Tinanong ko siya noon kung anong ibig niyang sabihin sa walang tao. Gayong sigurado akong may nakatira doon. Sir Malik, ipinaliwanag niya po sa akin na matagal na raw pong walang nakatira doon. May eksplanasyon pa po siyang isinunod na talaga namang nagpataas ng mga balahibo ko sa katawan. Ang pagkakasabi pa niya sa akin ay depende na raw sa akin kung maniniwala ako. Dahil talaga namang hindi rin kapanipaniwala kung iisipin. Dati raw kasi siyang doon rumerenta sa kwartong nirerentahan ko. Bago nga rin siya lumipat ay binalaan din siya ng landlady tungkol sa katabing kwarto. Kagaya ko, hindi niya rin daw masyadong inisip ang kahulugan nung una. Pero nung magtagal nga, ay napagtanto na rin niya. Nagkwento nga siya noon ng tungkol sa mga ingay na naririnig niya tuwing sumasapit ang gabi. Sir Malik, parehas na parehas po kami ng mga karanasan. Noon pong hindi na siya nakatiis, ay sinubukan din niyang kausapin yung tenant doon. Pero wala ngang sumasagot sa tuwing pinupuntahan niya. Sa parehas na kadahilanan, ay kinausap na niya yung landlady. Doon ng araw po yung nagkwento na doon sa kwartong yun pala ay may nagpatiwakal na babae, ilang taon na rin ang nakakaraan. Wala raw nakakaalam ng mismong rason. Pero yung mismong oras ng pagkawala ng babae, ayon sa investigasyon, ay 2:00 ng madaling araw. Noon pong matagpuan ng bangkay niya, ay yung kantang Tears in Heaven pang tumutugtog dun sa kwarto. Agad po yung inasikaso ng mga kamag-anak at matapos linisin yung kwarto, ay syempre balik sa normal ang lahat. Muli po yung sinubukang parentahan. Pero yung mga sumunod pong rumenta ay hindi na po nakakatagal. Ang pinakamatagal na raw pong tumigil doon buhat nung mangyari yung insidente ay 1 linggo. Pare-parehas lang po ng rason ng mga yon. May nagpaparamdam nga raw doon sa kwarto. Naabala na rin yung mga karatig na kwarto nun. Kaya naman ay nag-umpisa na ring umalis o lumipat ng kwarto ang iba. Talaga pong kinilabutan ako nung malaman yon, Sir Malik. Ang ibig kong sabihin, marami namang tumatakbong mga posibilidad sa utak ko. Pero hindi naman kasama yon. Dahil doon, makalipas lang ang ilang araw, nung magkaroon ako ng rest day, ay kinausap ko na po yung landlady na aalis na ako. Hindi na ako tinanong nung landlady noon ng mismong rason kung bakit ako aalis. Hindi ko na rin naman po sinabi. Siguro naman ay alam at naiintindihan na rin niya.
Lumipat po ako noon sa isang apartment na medyo malapit din lang dun sa inalisan ko. Ilang blocks lang ang layo. Maayos naman po yung nalipatan ko. Noong naglilipat nga ako ng mga gamit, ay agad kong sinilip ang katabing kwarto at kinilala na ang magiging kapitbahay ko. Baka kasi maya-maya ay maulit yung karanasan ko at sa huli ko na mapagtanto na hindi pala tao ang nakatira sa katabi kong kwarto. Alam kong buhat pagkabata na ng karamihan sa atin ay paulit-ulit nang naririnig ang mga linyang ito. Huwag na huwag kang gagala kapag graduating. Huwag kang lalayo o sasama kung kani-kanino. Huwag kang masyadong magpapagabi ng uwi. At napakarami pang mga babala na talaga namang kung minsan ay nakakapagod na ring sundin. Bakit nga ba ito sinasabi ng mga nakatatanda? Dahil malapit daw po sa malas at kapahamakan ng mga estudyanteng graduating. Kaya naman habang nalalapit na ang seremonya, ay kailangang sundin yung mga pamahiin ng mga matatanda. Akala ko nung una simple lang po itong paniniwala na patuloy lang na sinusunod. Pero wala namang katotohanan. Hanggang sa matutunan ko nga ito. Pero sa mahirap na paraan na hanggang ngayon ay daladala at parte pa rin ng buhay ko. Ito po ay nagsimula nung high school pa lang ako. Nung mga panahong graduating na po. Ilang linggo na lang po ang hinihintay ko nun at malapit na akong graduate. Noong mga panahong yon, ay talagang ilang beses na akong kinakausap at binibigyan ng babala ng mga magulang at ng mga kamag-anak ko. Na palagi nga raw pong mag-iingat dahil hindi namin alam ang mga posibilidad na naghihintay sa akin. Noon po ay talagang sumasang-ayon na rin ako. Medyo napapagod na sa paulit-ulit na mga paalala. Hanggang sa isang araw nga po, ay nangyari itong isang bagay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin. Araw yun ng Biyernes. Maagang natapos ang panghuli naming klase. Mga bandang 12 pa lang po yun ang tanghali. Pauwi na sana ako nung mag-aya ang mga kaibigan ko na sumaglit daw po kami sa may dagat at doon muna tumambay bago umuwi. 5 po kaming magkakasama nun. 4 kaming mga babae at may isang Becky. Sinubukan ko pong tumanggi nun. Sumagi na rin sa isipan ko ang payo ni na Lola. Pero wala na rin po akong nagawa nung pakiusapan ako ng matalik kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Til. Sinabi niya po nun sa akin na madalang lang daw kaming lumabas at bihira ngang magsama-sama. Kaya wag na raw akong tumanggi. Tinanong ko po sila nun kung magpapaalam sila sa mga magulang nila. Kaso ang naging sagot nila ay hindi rin naman papayag ang mga yon. Wag na lang daw magsabi. Basta ay wala namang makakaalam. Sa huli ay tuluyan na rin po akong nakumbinse, Sir Van. Hindi naman siguro ako biglang tutumba kung lalabag sa babala ni na Lola, di ba? Yun ang huling pumasok sa isipan ko bago ako tuluyang sumama sa mga kaibigan ko. Mga 1 PM po kami nakarating sa dagat. Tumambay po kami noon sa may buhanginan at doon kumain ng tanghalian. Nagkaroon ng mahabang kwentuhan at tawanan at mga bandang 3 PM ata yun nung magkayaya ang maligo. Wala sana akong planong magbasa nun pero agad na rin akong nahila ni Til papunta sa tubig. Bale 4 po kaming nagdesisyong maligo nun habang yung isa naman naming kaibigang babae ay nagpaalam na hindi raw makakasama dahil meron siyang buwanang dalaw. Siya na lang daw ang magbabantay ng mga gamit namin. Sa madaling sabi ay dumiretso nga po kami sa tubig. Noong una ay magkakasama pa kami sa isang pwesto. Pero kalaunan ay napasarap na kami sa pagkukwentuhan ni Til at hindi na namin namalayang napapalayo na rin pala kami sa dalawa pa naming mga kasamahan. Medyo nasa malalim na bahagi na rin po kami ng tubig noon. Nang maya-maya, sa kalagitnaan ng pagkukwento ko, ay bigla na lang kaming napadpad ni Til sa isang bahagi ng buhangin na medyo pababa.
Hindi po yun stable. At sa unang apak mo ay biglang bababa yung buhangin na pwedeng maging dahilan para mawalan ka ng balanse. Yun nga po ang nangyari, Sir Van. Nawalan po kami ng balanseng magkaibigan. At dahil may kalaliman na rin nga ang bahaging yon, ay agad na kaming lumubog sa tubig. Sinusubukan naming lumangoy nun patungo sa mababang bahagi ng tubig. Kaso ay medyo malakas din po ang alon at patuloy lang kaming nadadala sa malalim na bahagi. Nahihirapan na ako nun nang marinig ko si Til na humihingi ng tulong habang patuloy na sumisinghap para kumuha ng hangin. Sinubukan niya akong kapitan nun, pero hindi ko na malayang iwinaksi ko na pala ang mga kamay niya dahil maging ako ay nahihirapan ng huminga. Marami-rami na rin ang tubig alat noon na nainom ko at kaunti na lang ay ramdam kong mawawalan na rin ako ng malay. Sa kalagitnaan ng pangyayaring yon, ay tila na malayan na rin ng mga kaibigan namin yung nangyayari. Ang huli ko na lang pong natatandaan ay sinusubukan akong abutin ni Til habang ako ay unti-unti na ring nawawalan ng malay. Hindi ko na po alam kung ilang oras ang lumipas noon. Basta ay nagising ako sa loob ng puting kwarto. Hindi ako pwedeng magkamali na nasa loob ako ng ospital. Noon pong magkaroon ako ng malay, ay dumiretsyong bangon agad ako at tinanong ang mga magulang ko tungkol sa nangyari. Halata ang galit sa mga mata nila noon, pero wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay malaman kung anong nangyari sa mga kaibigan ko, lalong-lalo na kay Til. Si Lola po ang kumausap sa akin noon. Siya ring naghatid ng balita na talaga namang hindi ko matanggap hanggang ngayon. Wala na raw po si Til. Noon po kasing makatawag ng tulong ang mga kaibigan ko, ay nauna raw akong mahanap. Hindi agad nakita yung katawan niya, kaya naubusan na ng oras. Noon pong malaman ko yon, ay hindi talaga ako makagalaw. Ni hindi ko alam kung anong dapat na maging reaksyon. Ilang minuto akong tulala noon, bago tuluyang magdesisyon na puntahan ang kwarto kung nasaan naroon ang bangkay ng kaibigan ko. Sinubukan ko pong pumasok ng makarating doon. Pero hindi ako pinayagan ng mga magulang niyang halos patay na rin ako sa galit. Sinisisi nila kaming apat na magkakaibigan sa nangyari. Lalong-lalo na po ako dahil ako ang huling nakasama ng anak nila bago yun mawala. Nagkagulo pa nga kami nun sa ospital, kaya minabuti na akong iuwi ni na mama. Noon pong makauwi ako, ay hindi na ako nakarinig ng sermon sa mga magulang at mga kamag-anak ko. Siguro ay ramdam na nilang wala na ako sa sarili at baka mas lalo lang lumala kung dadagdagan pa nila. Akala ko pong malala na yung mga nangyayari, pero mas lalala pa pala ang mga yon. Dumaan po ang halos isang linggo. Nailibing nun si Til, pero hindi kami nakadalong magkakaibigan. Simula po nang mangyari yung aksidente, ay nakakulong lang ako sa kwarto. Patuloy lang na tumatakbo sa isipan ko yung pagmumura at binitawang salita ng mga magulang ni Til. Mas naging seryoso pa nga ang kalagayan ko noong magising ako isang araw at nangyari ito, Sir Van. Nangyari ito isang gabi. Naalimpungatan ako noon nang maramdamang tila may katabi ako sa kama. Yung pakiramdam ko po noon ay sobrang nanlalamig. Kaya medyo tumagilid at humarap ako sa may dingding. Pagharap ko ay laking gulat ko nung makakita ng pamilyar na muka na nakatagilid din at nakaharap sa tabi ko. Si Til. Sobrang putla po niya noon, Sir Van. Basang-basa ang katawan at masamang-masama ang tingin sa akin. Napasigaw po ako noon at agad napatakbo palabas ng kwarto kung saan ako sinalubong ni na Lola. Napaiyak na lang po ako noon sa kanya habang ikinakwento yung nangyari. Pilit niya po akong pinakalma nun. Kinukumbinse na nasa isipan ko lang daw po yun at dulot lang ng trauma dun sa nangyari. Dahil dun ay sa kwarto na ako ni Lola natulog dahil gusto ko nang may makakasama. Noong sumunod na araw
ay meron na naman po akong naging karanasan. Ito po ay nangyari habang naghahapunan ng pamilya namin. Lahat po kami noon ay nakapalibot sa mahabang mesa sa kusina. Normal lang ang lahat. Nagkukwentuhan ng lahat habang ako naman ay tahimik lang na kumakain sa isang tabi. Ilan lang po kami sa bahay. Kaya naman ay hindi okupado ang lahat ng mga upuan sa may hapagkainan. May 3 po doon na hindi okupado. Habang kumakain ako noon at nakikinig sa mga kasamahan ko, ay hindi ko sinasadyang mapatingin sa direksyon ng isang hindi okupadong upuan. Pagtingin ko puro ay nakita ko si Til na nakaupo doon. Maputla, basang-basa at masamang-masama ang tingin sa akin. Medyo bumubuka po ang bibig niya habang nakatingin sa akin na parang may sinasabi. Pagkakita ko sa kanya ay agad akong kinilabutan at napatayo. Agad naman akong nilapitan ni na Lola noon at tinanong kung anong nangyari. Ituturo ko pa lang sana sa kanila noon ang direksyon kung saan nakaupo si Til. Pero wala na po yun doon. Tila nasisiraan na po ako ng ulo. Nawawala na sa katinoan. Agad akong hinawakan ni Lola noon sa may balikat at gagabayan na sana pabalik sa kwarto. Pero paglingon ko po, ay agad na bumungad sa harapan ko si Til. Halos magkadikit na po ang mukha namin noon. Bigla siyang bumulong noon, Sir Van. Sinisisi ako sa nangyari. May nabanggit pa siyang dapat daw ay sinasamahan ko siya. Mariin po akong napapikit noon at nang muli ako magmulat ng mga mata ay wala na siya doon. Nang magumpisa ang mga karanasan kong yon, ay hindi na ako umayos. Mas lumala pa ng lumala. Hanggang sa dumating na rin nga sa puntong to. Isang araw ay naligo ako sa banyo. Wala sa sarili akong nagbubuhos noon. Nang bigla na lang nagpakita sa akin si Til. Bago pa ako tuluyang makapag-react noon, ay laking gulat ko nung dinakot niya ang ulo ko. At buong puwersang inilublob ang ulo ko sa may kalakihang timba namin sa banyo. Madiin po ang pagkilos niya. Kaya naman ay hindi ko kinayang umahon agad. Nangihina na po ako noon. Pero saglit akong nagkaroon ng pagkakataon para mapahawak sa may bunganga ng timba at makahinga sandali. Narinig ko pong galit na nagsasalita nun si Til. Sinasabi na isasama niya raw ako sa kanya. Hindi pa ako masyadong nakakakuha ng hangin noon. Nang muli na naman niyang ilublob ang ulo ko sa timba. Hindi ko na kaya pang lumaban noon. Unti-unti ko nang tinatanggap na hanggang doon na lang ako. Hanggang sa maya-maya ay bigla na lang bumukas ang pintuan ng banyo at pumasok sina Mama at Lola. Napasigaw po sila noon at nagmamadaling tumakbo papunta sa akin. Inihaon ang ulo ko sa timba at agad akong tinulungang tumayo. Nakainom na po ako ng tubig noon at naghahabol na rin ng hininga. Ang akala po nila noon ay tinatangka ako ng kuhanin ng sariling buhay. Dahil base sa paningin nila ay tinangka akong lunurin ng sarili. Gusto ko pong magpaliwanag pero talagang wala na akong lakas. Dumaan pa po ang ilang araw at hindi pa rin ako tinatantanan ni Til. Dumating na ako noon sa puntong natatakot ng maiwan na mag-isa. Gusto ko ay katabi palagi sina Mama at Lola para may tumulong sa akin kung may mangyari mang hindi ko inaasahan. Napuno po ako noon ng takot. Hanggang sa isang araw nga ay humingi na kami ng konsultasyon sa isang doktor. Pinayuhan niya ako noon na magpunta sa isang psychiatrist dahil kailangan ko ng therapy. Hindi naging maayos ang proseso nung una pero unti-unti naman po yung naging maayos. Talagang kailangan ko lang turuan ang sarili at harapin yung takot ko. Ngayon po, Sir Van, ay ilang taon na rin ang nakakalipas. Patuloy pa rin po ako sa therapy at masasabi ko naman pong epektibo ito. Ilang taon na rin mula nang huli kong makita si Til. Ngayon ay umayos na ako. Lumalabas ng muli at nakikipagkita sa mga kaibigan. Pero hindi naman porket umayos na ako ay tuluyan ko nang nakalimutan ang pangyayaring yon. Para kasi sa akin ay malaki ang aral na naging hatid nun.
na kung minsan yung mga simpleng payo at babala na sa tingin natin ay mas madaling iwasan kesa sundin ang makakapagligtas at makakapagpadala ng matinding panganib sa buhay natin. Delikado na ang panahon ngayon. Sadyang napakaraming krimen at mga pangyayaring hindi inaasahan ang nagaganap sa paligid. Mga pangyayaring mahirap din sikmurain minsan kung maiisip. Sa tinagal-tagal ko na dito, ay napakarami ko nang napapakinggang mga karanasan na talagang kahindik-hindik kong iisipin. Kagaya na nga lang ng mga rape at patayan sa iba't ibang lugar. Sa tanang buhay ko ay hindi po sumagi sa isip ko na masasangkot ako sa ganitong kaganapan. Isang araw ay inakala kong mangyayari din sa akin yung mga nangyari sa iba. Pero kung minsan talaga ay may paraan ng tadhana para ilayo ka sa disgrasya. Hello po sa inyo, Sir Van. Itago mo na lang po ako sa pangalang Maria. Ito po ay nangyari may 3 taon na rin ang nakakalipas. College student pa lang ako during that time. 3rd year po to be specific. Nakatira ako sa isang dormitoryo sa loob ng isang subdivision kung saan ay napakaraming mga eskinita. Sobrang dami po talaga na sadyang kung hindi ka sanay sa mga paikot-ikot doon ay maliligaw ka. Nasanay na akong palaging lumalabas mag-isa. Wala rin naman kasi akong kasama sa tinutuluyan ko. Kaya naging sobrang independent din ako nung tumungtong ng kolehiyo. Hindi ako natatakot lumabas doon ng gabi o madaling araw. Hanggang sa minsan ngang may pumutok na balita ron sa subdivision. May nakatakas daw pong kriminal sa isang kulungan sa bayan. At doon daw po yun sa subdivision namin huling namataan. Makalipas nga po ang ilang araw, hindi pa man yun tuluyang namamataan, ay meron na agad na nabiktima. May nirape at pinatay po yun na isang college student na nakatira malapit din lang sa lugar ko. Hindi ko po kilala sa mukha at pangalan yung dalaga. Basta ay nabalitaan ko na lang yung nangyari sa may-ari ng dormitoryong tinitirahan ko. Noon po kasing pumutok yung balita, ay pinuntahan niya ako sa bahay para balaan. Dahil nga alam niyang kadalasan ay ginagabi ako ng uwi. Siyempre ay natakot po ako noon, Sir Van. Nagtanong pa ako ng ilang mga detalye tungkol dun sa biktimang college student. Doon ko nga napag-alaman na pinatay siya at pinagsamantalahan nung minsang umuwi ng gabi. Inabangan daw yun dun sa isang parte ng iskinita na nililikuan niya patungo sa kanila. Hindi ko po alam kung saang eskinita yung tinutukoy ng may-ari. Dahil kagaya nga ng nabanggit ko kanina, sobrang dami pong mga eskinita sa lugar na yon. Nabanggit din niya na nakaburol pa raw po yung dalaga at pinaghahanap pa rin yung suspect. Kinilabutan po talaga ako nung malaman yon. Kaya naman palagi ko nang pinipilit umuwi ng maaga. Kaso, isang araw ay sadya pong hindi ko maiwasan na gabihin ng uwi. Siguro ay pangatlong gabi na rin ito ng burol ng dalagang na biktima. Mga bandang 10:00 na po nito. Ginabi na ako ng uwi dahil may kinailangan po kaming tapusing activity sa bahay ng isa kong kaibigan. Deadline na rin po kasi noon kinabukasan, kaya hindi talaga pwedeng pabayaan. Dahil nga malalim na rin ang gabi, ay wala nang masyadong mga tao sa kalsada. Sobrang tahimik na rin ang paligid. Mabilis akong naglakad nun papasok sa isang makipot na eskinita, na kung saan kapag narating mo yung pinakadulo, ay may mga eskinita ka uling dadaanan bago pa makarating sa tinutuluyan ko. Tahimik lang po akong naglalakad nun. Nang makarating ako sa dulo ng eskinita, dapat ay ililiko po ako nun sa kaliwa pang daan dahil doon ang direksyon ng tinutuluyan ko. Pero napalingon po ako nun sa may kanan at nakita akong may babaeng naglalakad doon sa eskinita. Nakasuot po yun ng uniformeng kagaya ng sakin. Siguro ay sa parehas na university din nag-aaral. Sabi ko pa sa utak ko. Hindi ko po nakita yung mismong mukha niya.
dahil nakatalikod siya sa akin. Pero bahagya ako namang nakita yung kalahati ng mukha niya nung luminga siya. Parang alam niyang may sumusunod sa kanya, pero hindi siya lumingon mismo sa akin. Alam kong dapat na akong kumaliwa nun, dahil kailangan ko na agad na makauwi. Pero sa halip ay may kung anong puwersa po sa akin na nagtulak na sundan yung babae. Parang wala sa sariling sumunod ang mga paa ko nun sa kanya. Nagpatuloy lang ako nun sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa pinakadulo ng iskinita. Noon pong marating ko ang dulo, ay bigla na lang nawala yung dalagang estudyante at may bumungad sa aking bahay na maraming ilaw. Marami ding mga tao sa labas. Habang naglalakad po ako palapit, ay doon ko nakita yung tarpaulin na nakasabit sa may gilid ng bahay. Doon ko po napagtanto na mayroong nakaburol doon. At dahil sa pakikinig sa mga taong naroon at nakikipaglamay, doon ko po napag-alaman na yun yung estudyanteng pinatay nung takas na preso nung nagdaang araw. Hindi ko na po masyadong inisip yung itsura ng dalaga sa tarpaulin. Pero noon pong muli ko yung pagmasdan, ay parang nanigas ang katawan ko. Hindi po kasi ako pwedeng magkamali na yun yung dalagang gumabay sa akin papunta sa lugar na yon. Siya yung babaeng sinundan ko papasok sa eskinita na taliwas na direksyon ng tinutuluyan ko. Kinikilabutan po ako nun, and at the same time ay nagtataka kung bakit niya ako dinala doon at kung anong gusto niyang ipahiwatig. Hanggang sa maya-maya nga po, ay bigla ring nasagot yung katanungan ko. Bigla po kasing nagkagulo nung may mga kalalakihang may kasamang mga pulis na nagtatatakbong dumating dun sa lamay. Ang sabi po nila ay nahuli na raw yung rapist. At alam niyo po ba ang nakakakilabot? Nandoon daw po yung nahuli sa iskinitang dapat ay dadaanan ko ng gabing yon. Mukha daw lulong sa droga at nag-aabang ng panibagong mabibiktima. Nanginginig po ako nung malaman yon at hindi alam ang sasabihin. Maluha-luha akong napatingin nun sa kabaong ng dalagang nakaburol at doon lang napagtanto kung bakit siya nagpakita sa akin. Ang dahilan kung bakit niya ako dinala doon sa kabilang direksyon, siguro ay para magbigay ng babala. O di kaya ay tuluyan akong iiwas para hindi akong sumunod na maging biktima. Hanggang ngayon po ay nanlalamig pa rin ako kapag sumasagi sa isipan yung mga posibilidad na maaaring mangyari kung hindi nagpakita sa akin yung dalagang namatay sa eskinitang yon. Ano nga kaya sanang naghihintay sa akin kung lumiko ako ng tuluyan pauwi sa direksyon ng tinutuluyan ko? Siguro ay wala na ako dito at nagkukwento sa inyo. Nga pala, Sorban, tuluyan na pong muling naibalik sa kulungan yung sospek. At makalipas lang ang ilang araw nang makulong siyang muli, ay inilibing na rin yung dalagang naging biktima niya. Sumama po ako nun sa pakikipaglibing at paminsan-minsan kapag nagkakaroon ng oras, ay dinadalaw ko rin siya sa sementeryo para magpasalamat.